Hello guys, kumusta? Kumusta? So, dito muna ako sa harap ng Mac, no? Habang naghihintay ng offers. Okay. Yan lang ano ko. Hintay ako ng offer. And nag-i-enjoy lang aking Sunday. Okay, so magsasalita tayo regarding sa sa bagong virus daw. So, kahapon nung pinikap ko si AJ, sinasabay ko na yung kapitbahay namin na kaibigan niya. Okay, Meksikano yung bata, Mexican American. Sabi niya sa habang nagdadrive ako sa kotse, sa likod silang dalawa. Sabi niya kay AJ, all the kids in school are afraid of the new virus. So sabi ko, what virus? Sabi niya ni AJ, what virus? The hantavirus. Sabi ko diretsahan sabi ko sa kanya, that's a fake virus. And then iba yung nireply niya, ang sagot niya, ayan, I guess God will protect us, sabi niya ganun. So ibig sabihin, hindi niya, yung response niya iba dun sa sinabi ko. Meaning, ganyan din yung mga ibang tao, ganyan din yung ibang Pinoy, no? Kahit sabihan mo sila, meron na silang naka-determine na mindset na totoo talaga yung virus, ganito gagawin natin, magpapabakuna tayo, magso-social distancing tayo, mag-6 feet social distancing, magmamask tayo, mag-face shield. Meron ng predetermined na actions. Bakit? Kasi magaling na motivator ang fear. Magaling na motivator ang fear. That's why they are using it again. And hindi nga sila naging creative Ginaya lang nila yung dati, no? Dati COVID, cruise ship, tapos ganyan, tapos galing daw sa bats. Tapos ngayon naman, cruise ship din, pero galing naman daw sa daga. Parehong nakakatawa kasi nung una pa lang, nung COVID, nagduda na ako kasi sabi ko, di ba ang kwento nila, meron daw kumain ng bats sa China? Sa China ba yan? Bakit ngayon lang sila kumain? Ngayon lang sila kumain? Ang tagal-tagal lang kinakain ng bats. Sa Pilipinas nga meron akong kaklase, taga Samar. Binabaril daw nila ng shotgun yan, nasa puno, tapos ang dami na lalaglag, kinakain nila mga bats. Lalong-lalo mga fruit bats. Fruit bats, may fruit lang kinakain ng mga yan O yung iba kinakain, insekto, no? Hindi naman talaga sila madumi So ginamit nila yung kawawa nga yung mga bats naging suspect Tapos ngayon mga daga naman. Well, sino ba hindi man didiri sa daga, no? Madumi naman talaga ang daga. Ang problema, cruise ship infested ng daga. Nakakatawa Tapos hindi nila sinasabi kung anong klaseng cruise ship yon para maiwasan. Para next time na mag-cruise kami, hindi kami doon magbo-book kasi marami palang daga dyan. Nakakatawa naman kasi kung kayo na-experience na mag-cruise, no? Mataas ang standards ng mga cruise ship. May nag-i-inspect dyan, hindi pwedeng puro daga pala to. Nakakatakot kaya, bakit? Kasi pag kami daga sa ship, wala naman tatakbuhan yan walang tatakasan yan So ibig sabihin doon na talaga maglulunggayan Kaya nga hindi ako maniniwala napapayagan nila maglayag ang isang cruise ship na infested ng daga. And then pansin nyo, hindi nila sinasabi kung anong cruise ship yon. Tapos ang maganda pa yung kwento meron daw isang babae na umalis sa cruise. Paano ka makakalis sa cruise ship? Nasa gitna ng dagat yun, unless i-helicopter nila para ikalat sa virus. Ay nako, yung kwento nila, it was not creative, parang copycat lang talaga. Talaga, COVID part 2. And yet, ito ang maganda dyan. Hindi naman maganda. Ito yung sad part niyan, COVID part 2. And yet, yung mga dating naniwala sa COVID, sila pa din ang maniniwala ngayon. Yung mga dating nagpa-betchin, nagpa-vax nung panahon ng COVID, sila pa rin yung excited na, sana makagawa ng vaccine para dyan. Excited pa rin sila. Dahil hindi sila nategi na unang round sa part 2. They're pushing their luck. Okay? Sila pa din. Why the same people? No? Merong psychological na yan Sabi, kaya nga pag ikaw
nagpa-box ka ng dalawa, nagpa-booster ka ng dalawa, at hindi ka pa rin kontento, tingnan mo na baka may sakit ka sa utak. Kasi hindi ka pa rin nakakalata eh. Hindi ka pa rin nakakalata eh. Ang argument nga dyan, ano eh, bakit ako, yung kaibigan ko, no, sampalataya din sa Bechin, nagtataka siya nung nagkita kami a few months ago eh, sabi niya, hindi ka talaga nagpa-vaccine ha? At di ka nagka-COVID? Sabi ko, hindi. Hindi niya ma-match. Hindi niya pa rin ma-realize na naloko sila. And gusto pa rin nila magpaloko. Kasi sila, nagpa-vax na sila ng dalawa, nagpa-booster, tapos nagka-COVID sila nung umuwi sila sa Pilipinas. Tapos nung reklamo niya, nagka-COVID daw siya. Parang may nangyari sa lungs niya eh. Parang nahihirapan na siyang huminga eh. Parang nagkaroon ng damage, yun ang gusto niya sabihin. Pero hindi siya nagtataka bakit nagka-COVID siya. Eh, tadtad na siya ng double dose saka yung booster. Hindi nila magets. Kaya minsan maganda rin i-research yan eh. Anong something na meron sila na ayaw nila makita yung katotohanan na sa harap na nila eh. Sa harap mo na eh. Hindi mo pa rin makita. Ay, nako. So, yan no, antivirus. Okay. May isa pang similarity, di ba? Cruise ship, tapos isang hayop, like bats, cruise ship, tsaka daga naman ngayon. May isa pang similarity. Election this year. Midterms election sa US. Similar nung sa COVID, election noon kay Trump eh. Kaya noong time na yon si Trump, kailangan niya maglabas ng solusyon. Pressure yun pag ikaw nasa posisyon na mag-e-eleksyon, kailangan makaisip ka ng solusyon. May pandemic daw eh. So ngayon, ganyan ulit ang nila play, no? Election dito, midterms election, at nangangamoy na matalo mga Democrats kasi hindi binabantayan na yung mail-in ballots. Eh kung may pandemic, syempre mail-in ballots yan dahil hindi pwedeng pumunta in person, di ba? So yung iba pa nga nagko-comment, so yung pandemic pala, it's all about yung politics sa US. Yes, walang pakialam ang pandemic sa DDS sa BBM sa Pilipinas, regardless kung sino nakaupo dyan. US talaga ang basihan. Yung sinasabay nila sa kasi whoever controls the US control the world, di ba? Pag na-control mo ang US, makokontrol mo na sino pa ba kukontra? Wala namang ibang kumontra eh, kasi lahat halos European Union woke na eh, sampalataya na. Sa Asia yung influence ng China, lahat nabili na ng China, lahat nabayaran na. Ultimo mga politiko sa Pilipinas nabayaran na. O sa mga kukontra, do your own research. Shout out sa Pharmally scandal. Di ba? Saan galing yung mga PPE? Di ba? Di ba China din 'yan? Mga face mask, face shield, kumita pa yung mga politiko sa Pilipinas. Pero sila, hindi naman sila namamatay. Di ba? Yung mga lang. So, ngayon? Anong gagawin niyo? Yun sa pinapakalat nilang GMA, yung panay-panay magpakalat ng hantavirus na na balita. Unang-una, patayin nyo na yung TV nyo, huwag na kayo manood ng news ng GMA or TV Patrol or something similar. Okay? Yung mga taong grasa nung panahon ng COVID hindi na apektuhan ng COVID. Bakit? Kasi walang social media eh. Walang internet, walang cellphone, wala silang iPhone. 'Di ba? Pangalawa, may pangalawa ba? may pangalawa ba? Live your life. Okay? Huwag kayo magpadala sa takot. Hindi totoo yung nakaraang pandemic at hindi pa rin totoo yung niluluto nilang pandemic ngayon. Tinataon lang nila yan sa eleksyon para makapandaya dito sa US. So ang gagawin nila kasi midterms ngayon, hindi eleksyon ng presidente, mag-e-elect sila ng yung mga local elections yata para i-impeach na naman nila si Trump. Nakailang impeachment na sila pero they're always trying. Okay? Kasi si Trump ang balakid sa sa plano ng New World Order eh. Okay? And then ngayon, 'di ba, hihiwalay na nga US sa WHO, isa pa 'yan. Nagpapa-importante ang WHO.
Kaya ginagawa nila yan. Tapos si Fauci yata nagtatago na, 'di ba? So kahit pa paano, hilaw yan niluluto nilang pandemic. Sa Pilipinas naman, nagtatago na rin sila Duque, sila Vergeri, 'di ba? Hilaw yan. Yung mga sobrang tatanga na lang talaga ang susunod at maniniwala dito sa hanta-hanta na to. Sa iba nagjo-joke pa daw na Senator Hantavirus eh. Ay, sa joke, pero joke din kasi yung niluluto nilang pandemic eh. So, yun lang guys, no. Alas 5 na. Gising na, oy. Bye.